Ito ang una kong biyahe sa eroplano mula na magsimula ang pandemya. Dumalo ako rito noon para sa isang bamboo bootcamp para mapalawak pa ang kaalaman ko tungkol sa kawayan. Kumusta? Hello sir, welcome to Harana. Thank you. Dito kami nagmi-meeting noon, halos 2 linggo. Naka-quarantine kami, yung buong grupo namin dito sa lugar na to. Ito yung pinaka-meeting room namin. Dahil sa maliit naming komunidad, lalo akong napamahal sa isla. Pero ilang linggo matapos kong lisanin ng Siargao, sinalanta ang isla ng pinakamalakas na bagyo noong taong yon, ang bagyong Odette. Bago tumama ang Typhoon Odette, nagsama ang grupo namin sa paggawa ng isang mataas na bamboo surf watchtower sa pwesto na to. Dahil ito'y isang prime surf area kung saan may mga nagaganap na surfing competition. At yun ang naging master project ng grupo namin. Pero ngayon, wala na siya. Ayon sa datos, halos kasing lakas ng bagyong Odette ang bagyong Yolanda, na nananatiling pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa. Ito yung other resort. Kilala rin namin. Ang restaurant manager ng Harana Surf Resort na si Jason Pinaro, hindi lang nasaksihan ang nawasak na watchtower. Naranasan niya mismo at ng kanyang pamilya ang hagupit ng bagyo. So 11:30, parang doon na namin naramdaman yung sobrang lakas na. And yung mga windows nag-shake na siya. Yung mga furniture namin na sobrang bigat, natangay lang. So doon na namin nararamdaman na sobrang lakas niya na. And then we try to stay lang sa mga rooms namin. Pero talagang nararamdaman na namin talaga yung shake nung window talaga is sobrang lakas na rin. 1:30 p.m. tuluyang naglandfall ang bagyong Odette sa Siargao. So we had to make this decision na talagang lumipat na. Dinala namin lahat ng gamit namin, yung mga aso, dinala na. And then naghanap kami ng place na pwede namin lipatan. And then we ended up, crammed up kami sa toilet. Siguro we were 20. My friends were taking videos of what's gonna happen. So medyo, nandun na kami sa edge na talagang feeling namin wala na. Talagang mamamatay na talaga tayo. Sa isang iglap, naglaho ang malaparaisong ganda ng isla. Ang libu-libong puno ng niyog kung saan kilala ang Siargao, nabuwal at natumba. Halos walang maayos na establishmento kang makikita. Sa bayan ng General Luna, na sentro ng turismo sa Siargao, umabot sa mahigit 70% ng mga resort at restaurant ang nawasak. Nabuwag ang sikat na boardwalk at viewing deck sa Cloud9 na kilalang surfing spot sa isla.